Pero ako kasi ang aking pangamba, they're going to come back with a vengeance. Kita mo naman yung comment ng kanyang mga supporter sa ngayong nagdeklara pa nga lang siya ng kandidatura niya. Meron ng mga tema na naglalabasan na panahon natin ngayon, i-guarantee mo kami sa Sara, VP Sara, meron yung lagot kayo. Yung may mga ganong klase na parang ang nakakabahala dito is that it's going to be really more intense vengeance. It's going to be an administration governed by revenge and setting some scores. So that is what worries me a lot. Oh, administration governed by revenge. Prof, si Chicky Exactly. Verhelto, kanina Prof, no, nung bumitaw po yung signal nyo, and ay minention ko kay Jovi tsaka kay Mase, yung na-notice ko na sinabi nyo po kanina na kung magsanib puwersa o kung magsusuportahan o kung merong endorsement na mangyayari between PBBM kay Lenny Robredo, sabi nyo po kailangan pong mag-expand. Pero sa ngayon po, sabi nyo kahit mag-expand po, parang mahirap pa rin, tama po ba ang pag-intindi ko? Mahirap pa rin talunin si VP Sara Duterte kung sakaling, ayun, eleksyon na nga po. Well, hindi naman necessarily mahirap. It's going to be a close race. But there is a better chance kasi ganito po yun. Kung titingnan natin sa mathematics, si Sara Duterte ang talagang merong solid base at 35%. Pero si Lenny naman, meron din siyang base pero hindi ganun kalaki. Pag isama mo doon yung base ni President Marcos, tapos ang labanan, maaaring maging kapantay o baka masigitan ng kaunti yung base ni Sara. At ang magiging battleground dyan, yung independent voter. Ang independent voters kasi dapat nating isipin, yung mga uncommitted, this is where machinery and this is where the issues will come to play. And in terms of machinery, can you just imagine the magnitude of a machinery where you combine the yellow pink machinery with the loyalist machinery? It's going to be formidable. Geographically, it's also going to be formidable. And so that is something that needs to be taken into account. But at the same time, the middle ground will also be the one where ang issue will come in issues of corruption, issues of issues of competence. Pag-issue naman doon, mukhang lamang si Lenny. Kasi wala ka namang masyadong maipipinta kay Lenny na korupsyon. Samantalang kay Sara, ang bigat ng bagahe niya dyan sa issue na yan. Ngayon, pwede mo namang ipinta kay Lenny na lang yung mga aligasyon na siya incompetent, hindi siya kaya. But that could also be thrown to Sara. So, lamang si Lenny pagdating sa mathematical possibility at pati na rin doon sa issue ng ang battleground sa independent voters, she will be having an edge because she has lesser baggage pagdating sa issue ng katiwalian. Ano po ang tingin po ninyo? Kasi syempre we're talking about mga voters ngayon, no? Sabi nyo nga, merong mga independent voters. Sa 2028 po, kasi syempre, dadami na lalo, hindi lang yung sa millennials. Millennials have been voting, no? Pero yung mga Gen Z din and maybe some of Gen Alpha. So mag-iiba na po yung landscape ng voters. By that time po, ano po ang mas mabigat o magte-take play, no? Performance record ba o personality politics pa rin po? I think what I see is that it's going to be a hybrid, a combination of personality, but also in terms of performance. But not performance in terms of accomplishment, but in terms of performance vis-a-vis the heightened focus of people on corruption and good governance. Alalahanin po natin na maraming nangyari regarding sa flood control, yung issue ng confidential fund ni Sara Duterte. Meron po tayong impeachment complaint laban kay Sara Duterte ngayon. 4 na yan, nadagdagan pa. So siguro din nag-move si Sara Duterte na mag-file mag-deklara ng candidacy niya, hoping na mapipreempt niya yung merong matatakot na mga congressman. Meron siyang matatakot na pwedeng lumipat sa kanya, which is going for now. Ang sabi ko nga, kung ang intensyon ni Sara Duterte para mapigilan yung impeachment process, kasi alam niyo, pag pinag-usapan na yan sa House Committee on Justice, lalabas na yung mga pilit niyang iwasan ng mga House investigation. Wala siyang magagawa kundi sagutin ng mga aligasyon na yan sa maglalabatan ng ebidensya.
Mm. Ang sabi ng iba, gusto niyang takutin itong congressman, pero alam mo, mahirap din yun kasi baka naman mag-backfire, baka lalo patuloy maging determinado ang mga congressman na impeach siya para mawala ng problema nila sa 2028.